Sa bayan ng Cebu na pinagmulan ng ating mga ninunong buwang loob, walang tako, lumalaban ng buong tapang hanggang kamatayan, may pagtanggol lang ang mga sarili sa mga dayuhang tampalasan na nais manakop at kinakayan-kayanan ng dugong Pilipino na tila ba minamahina ang kakayahan na kung anong meron tayo. Ngunit sa bandang huli ay hindi naman pala kayang sabayan ang ating lakas, talino at tapang sa larangan ng pakikipaglaban. Madalas tayong maliitin ng ibang lahi. Oo, karamihan sa ating mga Pilipino ay literal na maliliit. Pero saan ka? Sa bugbugan, basagan ng ulo at basagan ng nguya-nguyaan ay hindi papahuli ang mga tarantadong buwang loob pagdating sa kahit na anong klase ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Kagaya na lamang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng kababayan nating Pilipino na hindi naman nagustuhan ng ating kababayan kaya wala pa ang kanilang laban ay nakatikim na siya ng tulak de alimpungatan na mahiyamo tinulak ng tricycle driver na bad trip na 3 araw ng walang garahe na may kasamang lapiro sa pasas na pagbibigay palatandaan lamang na hindi natatakot at walang pakialam ang kababayan nating Pinoy sa mas matangkad na dayong putik ng inang kinambyo ng kinabayong kalaban. Matapos ang 3 impresibong sunod-sunod na panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante na sa pangalan pa lang ay mahiyamo si Totoy Mola na palaging walang the please. Halos 5 buwan lamang ang nakakalipas ay tinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexandru Marin. Hindi biro ang pinagdaanan nitong Romanian fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito sa kanyang amateur career na 124 na laban ay 12 lamang ang naging talo nito. Kaya naman pagtungtong niya sa kanyang professional career sa boxing ay tila naging sisiw lamang ang lahat ng kanyang mga nakalaban. Subalit noong ika-8 ng Setyembre taong 2018, masusubok ang kanyang mga pinagdaanan sa dugong maharlikang mandirigma na si Bruno Escalante na ikasa ang kanilang laban sa Forum Inglewood, California, USA para sa isang 10 rounds bout. Paglalabanan nila dito ang bakanting IBF Super Flyweight Intercontinental title sa timbang na 115 pulgada. Si Alexandru Marin ay may kartada noong impresibong 16 na panalo. 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at wala ni isang bahid ng pagkatalo. Kontra naman sa Cebuanong Pinoy na may 17 panalo, 7 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 3 talo lamang. Bagamat may mas malawak na karanasan noong amateur record at undefeated na kartada ang Romanian fighter sa kanyang professional boxing career, ay hindi rin naman papadaig ang ating pambato dahil kung ating sisilipin ng mga nakalaban ng 2 fighter na ito sa kanilang resume sa professional career ay hamak na mas lamang ang Pinoy fighter pagdating sa quality of position na sa mas madaling salita ay mas magaganda ang kartada ng nakalaban ng ating kababayan at mas mabibigat ang pangalan kumpara sa mga tinalo ng Romanian fighter. Sa laban na ito, hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan, bagkus ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa, lalo na ang Romanian fighter. Kung madadala ba nito ang kanyang kayabangan sa pangiinsulto sa hit ng ating kababayan. At sa Pinoy naman, upang mapatunayan ang kasabihang walang malaking nakakapuwit, nakakapuwing. Round 1, naging agresibo ang Romanian fighter, samantalang si Bruno ay tamang abang lang ng pagkakataon upang makapagsagawa ng magandang counter at pasundot-sundot lamang ng mga jab na mahiyamo nagsasawsaw suka, mahuli taya. That's the end of... Sinubukan namang sumugod ni Bruno sa Romanian fighter, ngunit talagang mahaba ang edits, istigalamay ng kalaban, kaya hirap itong makadistansya ng maganda. Bounces in the ring so quick, but you're right. Some of the punches have not been effective just yet. Oh, that was a pretty good one. Sure about that. I think it might have been Marin's. He was the one sort of pointing to it. Maybe he was just being... Sa round 3, inakalabaw na ni Marin ang Pinoy fighter. Dinadarag niya ito at sunod-sunod ang pag-atake at talagang hindi nilulubayan na mahiyamo kabit na nilalapanggan ng tunay na asawa na ang hindi niya alam ay mas matapang pa sa kanya ang kabit at talaga namang palaban. Starting to really open up and affecting Bruno Escalante, and he's doing it out of the southpaw stance. Pressure of Sean Porter.
You see Marin now crouching down on the inside, digging to the body. That might be the way to really open. Keep in mind, Escalante in 21 fights has only scored 7 stoppages, so he's not really that much of a puncher. You see how low he got down when They'll talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make... Good left hand by nice, Escalante. Round 4, bumabagal na ang Romanian fighter. Halatang nagtitipid na ng gasolina. Sa round din na ito ay malinis na nakakapagpatama ng mga jab ang Pinoy fighter at tinamaan ng solid ang kanang mata nito dahilan upang dumugo at magkasugat ketong ito. To a technical decision. Round 5, nagalit na si Marin dahil nagkaregla ang mukha niya. Kaya galit na namang umatake ng umatake ito na hindi natatakot maubusan ng gasolina at walang pakialam kahit mahal ang per litro nito. Ngunit di naman papadayag ang Pinoy fighter at tamang abang at counter lamang ito na mahiya mo pusang akyat bahay gang na tamang sungkit ng tulingan ng kapitbahay. action in Yeah. the 5th round. Escalante seems a little bit more willing to trade inside the pocket. At least in the second half of the round. I thought he was soundly outworked over the first half of the round. This particular frame. Yeah, I think this round 5. Round 6. Sa kabila ng mga atake ni Marin ay makikitang parang walang galos ang pagmamukha nitong si Bruno Escalante, mga kaibigan. Malakas si Mero ang mukha nito. Makunat pa sa makunat na mahiya mo may kalasag na singkunat ng fish cracker na hindi pinansin sa lamay. Another one bouncing up. I think this is going to be another one of those rounds. Like this though, I do think Marin has landed the majority of hard, heavy, clean shots in this round. When he lets his hands go, but he's let his hands go in spot, Steve. And But- when he's not letting his hands go, he's being outboxed by Escalante. But I have to be honest, I wish Escalante would punch a little bit more. Right. There's too many dead spots for him offensively. I agree. And I think Marin is winning this round. Yeah. I was But just I'm gonna just say. saying, I wouldn't be surprised if at least one of the official judges scores this round for Escalante. Sa unang bahagi ng round 7, naramdaman ng Pinoy boxer na nauubusan na ng gasolina ang Romanian fighter. Kaya naman, hindi na ito nag-atubili at siya naman ang umatake ng umatake. Natamaan naman ng solid na left hook ang Romanian fighter at napangiti na lamang ito. Siguro sa isip-isip nito, hindi pala basta-basta ang kanyang minaliit na Pinoy. Whenever he has Escalante in, just touching him, he's really digging with those body shots. A lot of Escalante's defense when he's again. Oh, that was a nice That was- left handed by him. And smiles at him. Oh, And there's another another one. one. Don't smile, dude. Do something back. Oh, If you're gonna smile, be like Lulu Houghton and smile on the oh, attack. he got- Good left hand again. Corner told him about a round or two ago, don't go for the knockout. Round 8, papula na ng papula ang regla ng negra sa mukha ni Marin na mahiya mo sinuksokan lang ng pangsuson kaya nagkalat. And couple the last 90 seconds of round 7, you'd figured you'd see a more aggressive Bruno Escalante Gift decision in your opinion against Olguin. in Yes. his last fight, and Olguin is a guy. Now, in the fight with Olguin, I didn't see that. Why do you think Olguin deserved that decision? Well, I Did just did thought he outwork outworked. him? I Yep, think so the that's what last it is. 6 rounds he simply. Round 9, sabayan ng dalawa, matirang matibay. had his moments 2 rounds ago. During this round 9 because Marin is not landing with regularity. Not necessarily all that close on the cards. Round.
Yeah, I agree. Escalante needed to fight with the enthusiasm that Marin is fighting at, and Marin could use some of the pro seasoning that Escalante has. So there you have it, 9. Final round, ubusan na ng kapangyarihan. Magkakaalaman na kung sino ba talaga ang mas mananaig. And it is. Coming into the last minute of this bout, and Doug, I think this is the classic example of why you shouldn't judge a fight by blood. Exactly. Yeah. Yeah, the man whose face is clean has been soundly outworked, and I believe is lyrics. He needs to go into overdrive. He has less than 40 seconds. Now Escalante. Escalante now coming on. Marin trying to fight back. Final seconds of what's been. Well, it's a slip. It's a slip, and well, Well, at least they got the crowd going. Yeah, exactly. It gave the crowd a jolt. Nauwi sa split decision ang laban ng dalawang ito mga kaibigan at panalo ang ganador ng Romanya. Ngunit gayon pa man ay kitang-kita na mas bugbog ang pagmumukha ng Romanian fighter at marahil sa laban na ito ay may aral siyang natutunan sa pangmamaliit sa Pinoy na maliit ngunit ganador ang lakas ng suntok. Bagamat malayo at milya, kung ihahambing ang bunsong kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue sa kanya pagdating sa pagkakaroon ng gifted na lakas na suntok dahil sa baba ng knockout ratio nito na pumapatak ng 17% lamang kumpara sa kanyang utol na may halimaw na 86 point something knockout ratio ay di rin naman matatawaran ang talino at dedikasyon nito pagdating sa laban. Sa katunayan niyan mga kaibigan, noong ika-30 ng Disyembre taong 2018 sa kanyang kauna-unahang daan para sa isang world title shot kontra sa veteranong Thai boxer na si Tasana Salapat at ika-13 laban pa lamang niya sa kanyang professional career kung saan paglalabanan nila ang bakanting WBO interim bantamweight title ay nagawa nitong makascore ng isang huge upset at nagawang talunin ang veteranong undefeated Thai boxer na may malinis na kartadang 48 panalo, 30 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng talo sa pamamagitan ng isang malinis na unanimous decision. Walang nagawa ang pagiging veterano at mataas na knockout ratio ng undefeated Thai boxer sa talino at diskarte ng Hapon. Samantala, noong ika-7 ng Nobyembre taong 2019 matapos ang laban niya sa Thai boxer, bigo itong masungkit ang kanyang kauna-unahang titulo sana kontra sa elite fighter na tinalo ng ating kababayan Nonito Donaire via knockout na si Nordin Ubali. Hindi umubra ang diskarte at talino nito sa lakas at galing ni Ubali. Ngunit ganun pa man mga kaibigan, matapos ang kanyang kauna-unahang talo ay bumangon itong muli at nagkaroon pa ng 3 impresibong sunod-sunod na panalo at nakamit ang mga titulong Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Champion, WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion at Japan Boxing Commission Super Bantamweight Champion. Ngunit bago pa man maabot ni Takuma Inoue ang mga karangalan niyang ito, ay alam nyo ba na may isang Pinoy ang talaga namang nagpasabog ng bahay tutuli nitong busong kapatid ni Naoya Inoue na walang iba kundi si Froilan the Sniper Saludar. Taong 2016 na ay kasang sagupang Takuma Inoue at Froilan Saludar. Undercard dito sa main event na laban ng kanyang utol Naoya Inoue kontra sa Thai boxer na si Pet Barnborn Kokit Kim na sa pangalan pa lang ay talaga namang mapapaputs pa ng inang kinambing ng kinabayo ko na lang. Ginanap ang kanilang mga laban sa Sky Arena Zama, Kanagawa, Japan at as usual, balwarte na naman nila. May kartada noong malinis na 7 panalo, 2 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng pagkatalo ang Hapon.
Samantalang ang Pinoy naman na tubong Cotabato del Sur ay mayroong 23 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 tabla at 1 talo lamang. Na kung ating susuriing maigi ang resume ng dalawang boksingerong ito mga kaibigan, hamak na lamang ang Pinoy fighter sa experience at knockout ratio. Pero saan kayo mga kaibigan? Ang Pinoy fighter pa rin ang itinuturing na heavy underdog sa laban na ito at ine-expect ng maraming boxing analyst at Japanese boxing fans na tatalunin lang ng Hapon ang Pinoy fighter ng walang kahirap-hirap. At isa pa mga kaibigan, kahit napipito pa lamang ang laban ng Hapon, bagamat ito ay panalo lahat at 2 lamang ang knockout, idineklara pa rin ng WBO na rank number 10 ito sa pinakamagaling na super flyweight division sa buong mundo nung mga panahong ito, na malayong-malayo sa Pinoy fighter na may 25 fight experience na may 1 talo lamang, ngunit sa ranking ay pang 21 lamang. Alam nyo mga kaibigan, malaking factor din kasi ang pagiging magkapatid nila ni Naoya Inoue. Kumbaga, damay siya sa mata ng mga boxing organization at lalo na sa media. At kapag mainit ka sa mata ng media mga kaibigan, syempre dyan napapasok ang pagiging mabenta ng iyong laban, na siya namang gustong gusto ng mga boxing promoter. Dahil alam nyo naman ang boxing, it's all about business talaga. Pera-pera lang, kaya madali itong makakuha ng mga malalaking laban. Pero ganun pa man mga kaibigan, bagamat heavy underdog at minamaliit ang Pinoy fighter ng mga Japanese boxing fans at mga analyst, ay siya lang naman ang magbibigay bangungot at magpapahirap sa Hapon na pinaglihi sa sushi ng inang kinabayo. Unang round, halatang umaapaw ang confidence ng Hapon, home court advantage, samantalang ang Pinoy kalmado lang. Samantala, bumagsak sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang professional career. Gulat na gulat ang mga kababayan nito mga kaibigan. Nakatayo pa naman ito at sinubukan ng tapusin ng Pinoy ang laban. Pero mukhang nadala din sa tiyan ng mga fans ni Inoue ang puso nito sa laban At makunat din talaga ang Hapon na mahiya mo sinukmaning nilagay sa freezer. Round 2, pinayuhan ito ng kanyang tatay na baguhin ang kanyang diskarte at mas lalong maging maingat. Round 3, naging mas agresibo na ang Hapon, samantalang ang Pinoy ay tamang abang lang para makakuha ng magandang counter.
Na-warningan naman ng Hapon dahil tinulak nito ang Pinoy. May pagkamadumi din pala lumaban ito. Round 5, medyo nakakalamang na ang Hapon, nakakapagpatama na ito ng mga malilinis na patama. Round 7, mahahalatang bumabagal na ang ating pambato. Mukhang nauubusan na ito ng gasolina. Nabilangan naman ang Pinoy sa tagpong ito. Ngunit hindi klaro kung nahigit lamang ba ng Hapon ang ulo ng Pinoy kaya ito bumagsak. Ngunit ang ruling ng third man in the ring, ito ay nanakaut kaya binilangan pa rin ito. Round 9, muli na namang bumagsak ang ating pambato. Pero katakatakang muli itong nakabangon na tila ba nadulas lamang ito o na out of balance. Round 10, ubusan na ng gasolina, sabayan na. Kahanga-hanga ang tapang at tibay na ipinakita ng ating kababayan at siguradong tatatak ito sa buong karir ng Hapon na si Takuma Inoue na hindi basta-basta ang lahing Pinoy. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mga naging hatol ng referee sa knockdown call sa ating Pinoy fighter at sa naging performance ng ating kababayan kahit na ito ay natalo? Isang mandirigmang halimaw na Pinoy ang nagdesisyon ng lisanin ang mundo ng pakikipagpatayan at pakikipagbuntalan kahit na ito ay nasa kanyang kalakasan pa. Isang dekada na ang nakakalipas upang pagtuunan na lamang ng pansin ang pag-aaruga at pagtataguyod ng kanyang pamilya. Ngunit paglipas ng panahon ay tila ang uhaw ng kanyang kamao at ang pagnanais na makadampi uli at makalasap ng dugo sa kalamnan ng isang halimaw ay unti-unting nangati at nabuhay muli na mahiya mo kalabaw na nakakita ng MILF na nag-twerk na kalabaw at talaga namang tumirik at bumukol ang labanos na singlaki ng upong may polio. Kaya naman matapos ang 10 taong pagtigil sa pakikipaglaban ay nagdesisyon itong bumalik sa pakikipag-ubusan ng lahi upang sagupain ang isa sa kababayan ng tinaguriang halimaw ng Japan na walang iba kundi si Hayate Kaji na tirador ng palitaw na gawa sa sardinas. Kinatatakutan ito mga kaibigan at talaga namang iniiwasan ng mga ibang lahing halimaw dahil nga po sa pagiging undefeated at pagiging knockout artist daw kuno ng Hapon na ito na kapag daw tinamaan ka ng suntok ay para ka na rin daw hinampas ng electric pan na ang ikot ay taas baba na may pakong bakya. Sa katunayan pa nga po niyan mga kaibigan, sa naging 86 na laban niya po ng Hapon na ito sa kanyang amateur career ay 8 lamang po ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at ang iba naman ay puros tulog na ang inabot dahil sa bigat nga ng kanyang kamao at walang bahid ng anumang klase ng talo. Kaya naman ganun na lamang kung lapastanganin ng kanyang kampo ang ating bidang halimaw na tila hindi binibigyang importansya ang magiging laban ng kanilang alaga sa mandirigmang Pinoy at tingin nila ay gagawing pampataba lang ng Hapon ang Pinoy sa malinis na kartada nito. Kaya naman
Nakatuon na agad ang kanilang diwa sa mas malalaki pang laban at sa sobra nga pong bilib ng mga Hapon na ito sa kanilang pambato ay nakikipagnegosasyon na agad ang mga ito sa isang malakihan laban na tila sigurado na silang tatalunin ng kanilang alaga ang Pinoy na mananabas na talaga namang nakakabastos para sa ating bidang halimaw. Sinabi nga rin po ng Hapon sa kanyang interview na nakakaawa daw ang Pinoy dahil sa tulad pa daw niyang undefeated at dekalidad na boksingero itinapat ang pobreng Pinoy. At ang masama pa nga daw po ay 10 taong walang laban at ensayo ito. Kaya talaga namang pupulutin daw ito sa talahiban. Hindi na nga rin daw po nito patatagalin ang laban upang hindi na daw mahirapan ng Pinoy. Sisiguraduhin daw niyang bibigyan niya ng aral na hindi niya malilimutan ang dayong Pinoy. Lalong-lalo na at sa kanyang balwarte daw sila magsusuntukan. Ipapakita daw nito sa mga Pilipino kung gaano kalakas ang lahing Hapon. Binardagul at sinimangutan naman ito ng Pinoy at sinambit na nagkakamali daw ang Hapon sa pangmamaliit sa kanya at patungkol naman daw dun sa sinasabi daw nito na nangangalawang na daw siya ay isang malaking fake news o pagkakamali dahil sa labas nga lang naman daw po ng ring ay pangpatayang trabaho at pangsabog cheese na pawis naman ang kanyang kinakaharap na hanap buhay na talaga namang mas lalong nakapagpahalimaw daw sa kanya. Hindi daw tulad ng Hapon na puro pasarap at higa lang sa sushi pagkatapos ng training. Hindi rin daw kaya ng Hapon ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas at mukha daw itong hindi makatulog nang walang off-lotion at kulambo. Halatang takot daw ito sa lamok. Puro Lucky Me at pansit canton lang din daw ang kinakain ito. Di tulad niya na puro patatas, kamote, bawang, sibuyas, almoranas, gatas, pasas, posas at corned beef. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bagong upload. Ginanap ang kanilang sagupan as usual sa balwarte ng mga Hapon sa Tokyo, Japan. May malinis na kartada ang Hapon na 15 panalo, 3 lamang ang maswerteng nakatawid ng round 12 at walang bahid ng anumang klase ng talo. Samantalang ang Pinoy ay may 20 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 6 na talo lamang. Sa mismong laban, mahahalatang masyadong malaki ang Hapon kumpara sa Pinoy. Nagpapakiramdaman pa lang din ang dalawa sa diin na suntok ng bawat isa. Makikita rin parang hindi tumigil ng 10 taon sa pagbaboxing ang ating bidang halimaw. Dahil sa liksi nito na mahiya mo si Bugs Bunny. Samantala, hindi sinasadyang mabayagan ng ating kababayan ng Hapon at mahahalatang naging best actor ito. Grabe, pang PAMAS Award. Tinalo pa si John Lloyd Cruz sa galing umarte. Round 2, nag-i-hysterical ang mga Japanese fans at ang commentator dahil sa pagkaka-corner at sunod-sunod na patama ng Hapon sa ating kababayan. Ang hindi niya alam ay makunat pa sa makunat ang nguya-nguyaan ng ating bidang kababayan, Malamar Mall. Round 4, tamang bantay sa lakay lamang si kababayan at maririnig nating lumalagotok din ang mga suntok nito. Malalata ng corned beef at lato-lato.
Samantala, nagliligalig ang mga komentator at ang mga Hapon sa tuwing napapasandal sa lubid ang ating kababayan, mga kaibigan. Mahiya mo mga ekop ng bibi na sirit oh. Ang sasarap pasakan ng medyas na isang linggong walang palit ang mga buwanga oh. Round 6, parehas matibay ang dalawang boksingero. Tila nagtatanggapan lamang ito ng kani-kanilang mga suntok. Samantala, bahagyan na patigil ang ating kababayan na tila sumisenyas na tinamaan daw ito sa balakang. Ngunit hindi malinaw kung doon niya o sa ethics na hindi naman pinansin ng Hapon na referee. At ang Japanese boxer naman ay sinamantala ang pagkakataon na mamatitis. Dagli-dagli ang sumugod nang makita ang Pinoy na tumigil. Final round, ubusan na ng kapangyarihan. Magkakaalaman na kung sino ang mas gutom. Sobrang dikit nga po ng laban, mga kaibigan. Kaya talaga namang nahirapan ng mga hurado sa kung sino ba talaga ang nanalo. Ang una nga pong hurado ay pumabor sa ating kababayan. Nagdala ito ng 77-76 pabor sa ating kababayan. Samantalang ang pangalawang hurado naman ay pumabor sa Hapon na nagbigay ng 77-75 na score. Samantala, ang huling hurado naman ay nagbigay ng 77-76 pabor sa